Ay, nako Ronald, yung rally kahapon, ano sa tingin mo? Ang daming tao saan ka nagpunta? Yes. Sa Luneta o sa EDSA? EDSA, pero nung umaga, andun ako sa People Power Monument. Hmm. May, kwan doon, siguro mga almost 10,000 din. Nung umaga pa Umaga lang. pa lang. Tapos, nung tanghali, pumunta ako sa Etcha Shrine, may misa doon sa simbahan. Tapos, 1 o'clock, nagmarcha yung mga galing doon, papunta naman doon sa People Power Monument. Okay. Kaya lumaki siya, umabot siya ng almost 50,000. No? Kaya kita mo yung EDSA, punong-puno ng tao, yung Corinthian Garden Road, punong-puno ng tao. Kita mo hanggang White Plains, di ba? Oo. Naipit nga ako nung pagbalik ko dahil from Etcha Shrine to People Power Monument, hindi ka na makagalaw. Punong-puno na yung tao. No? Naipit ako ng almost 2 hours. Kala ko naipit ka ng 2 hours dahil marami nagpapapicture. Kasama na yun. Oo. Tapos nung gabi, bumalik ulit ako from People Power Monument. Nag-episode kami ni Christian, 4 to 5. Tapos sa alas 5, bumalik ako sa Etcha Shrine. Ang daming tao. Ayaw umalis, no? Nagcha-chant, sumisigaw, no? Tapos may mga paulit-ulit yung kanta ng EDSA song, no? 8 o'clock na ako umalis, nandun pa sila, hindi na babawasan. Grabe. Ano oras sila natapos? Mga estudyante to, usually most of them, no? Puro bata, wala yung kasing edad natin. No? Nandun, Oo. Sumuko na kasi yung mga kaedad natin ng mga 5 or 6 Oo, nag-uwian na. no? Except ikaw. Hindi, tulog. Sukat-sukat na ngayon pa ako dahil nagsuot ako ng boots, akala ko uulan. Pag boots kasi, hindi sanay yung pa ako. Kaya may mga konting sugat. No? Ano kala mo magbabaha sa EDSA? Dahil may bagyo eh. May bagyo. Tapos mamarcha ka, syempre. Pag naglalakad ka, hindi mo alam yung taas ng tubig, lalo na sa flood control, na ghost project, di ba? Yung sa Luneta naman, may mga nabalitaan naman ako, may gulo daw mga nangyari doon. O sa Mindiola. Well, nagpadala din kami ng delegation doon. Pero nung before kasi nung Luneta, may mga mixed information kami na magmo-mobilize din yung DDS, magmo-mobilize yung iglesia. No? Most of them pala pumunta nung hapon. Oo. No? Kaya medyo naguguluhan kami dun kaya nagpadala kami ng delegation. May pupunta rin yung mga kasama namin sa Luneta. Pero yung main bulk nasa People Power Monument at saka Etcha Shrine. Okay. Yung youth, no? Oo. Kaya tapos ayun nga, balitaan namin na may nagmarcha sa Menjola at doon nagkaroon ng violence hanggang gabi. At hanggang gabi yung violence. Okay. Nabalitaan na namin nung mid-afternoon na may nagsunog ng container van. No? Tapos mga naka-maskara at naka-black shirts, at least most of them. So sabi na, what's happening? No? Ganyan-ganyan. So, alam namin before that na, baka may mga gustong sumakay. May gustong i-divert ito sa ibang mga objectives, layunin. Kaya maganda yung statement ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. No? Rage, magalit tayo, no? At dapat matigil na ito, pero gawin natin peacefully within the constitutional framework. Huwag tayong matempt doon sa mga gustong sumakay para dalhin ito sa something different. No? At yun din yung speech ni Cardinal Ambo, presidente ng CBCP, doon sa People Power Monument. Oo. So, ang main focus niya is tong corruption, impunity campaign laban dito. Pero sinasabi rin niya, may mga groups waiting on the wings to exploit this. No? Yes. Makita mo naman sa People Power Monument. Doon sa stage mismo doon sa monument, tinake over ng mga Duterte. Oo nga. At nagkaroon pa ng minor scuffle. No? Kaya buti naman, hindi nag-deteriorate yung scaffold na yan. No? Alam mo, pero ayun, alam mo na may mga gustong gumamit. Oo. At saka yun yung mahirap dito sa rally na to na pinagkaiba dun sa EDSA 1 at EDSA 2 ay hindi pare-pareho yung motibo ng mga taong pumunta doon. Pero karamihan ay nasa kampo na hindi naman sinasabi mag-resign si BBM. Ang sinasabi lang ay kailangan managot ang mga corrupt. Yun yung pinagkaiba. Yung mga gusto ng mga DDS ay mag-resign lang si BBM dahil meron silang ibang ang motibo nila ay maging presidente si VP Sara. So medyo disingenuous nga ang dating sa akin nun eh. Hindi naman talaga anti-corruption tong mga to eh. Yung umaga pa lang nag-converge sila sa Gate 4. Sa may Camp Aguinaldo. No? At ang calls nila, withdrawal of support. No, yun ang calls nila. Tapos, dun sa, inabutan ko nga sila yung bridge,
crossing Ortigas, EDSA from EDSA. Andun sila, isang pulutong, may bandera tsaka may streamer ni Vice President Sara. Katabi ko sila. Buti hindi kayo nag-uusap. Nag-usap kayo? Hindi ko napansin. Napansin ko lang nung sinisigawan nila ng mga tao sa baba. No? Pagtingin ko, may Philippine flag, tapos merong streamer ni Sara, no? Sinisigawan sila ng mga tao. Unang ang tingin ko, ako ba yung sinisigawan? Oo, siguro kala nila. Mamaya isipin nila, kasama ka dyan eh. Katabi ko sila, pagtingin ko gano'n, oops, mga DDS pala yung katabi ko. Paano tigil ang traffic, tigil ang, mismo yung tao hindi makapasok. Dahil sobrang kapal ng tao, along EDSA at saka doon sa bridge. Hindi kami makadaan. Tapos yung signal masyadong mahina. Yeah. Yung mga tumatawag sa'yo para mag-interview from TV5, wala na. DCMM, wala. Wala sila. Kaya may nag-i-interview sa akin doon, na taga TV5. Hindi siya makapag-interview dahil mahina yung signal. Katabi namin yung mga DDS na may Philippine flag, no? Patriotism, di ba? Pero ang poster, si Sara. Grabe, no? Pero alam mo, may mga nakikita nga ako mga nagme-message na, grabe, ginajam daw ang signal sa EDSA para wala daw makapag-communicate. Gusto ko sabihin, alam nyo, pag marami kasi tao sa isang lugar. Marami gumagamit. Oo, isang cell site yan. Tapos marami nagsasabay-sabay. Hindi kinakaya yan talaga. Ganun lang yun. Walang nagja-jam yan. Kaya nung nag-episode kami ni Christian, paalis na yung mga tao, nababawasan na. Pero marami pa rin. No? Ang ginawa namin ay episode parang town hall meeting. Okay. Kasama yung mga tao sa nagsasalita sa mga guests. Marami minsan gawin natin 'yon. Mismo sa rally mismo, doon tayo mag-episode. Actually, balak nga namin kasi yung mga iba't ibang mga content creators na nagsasalita na tungkol sa politika na hindi naman political yung mga content nila, ay nagsama-sama kami. At hindi ko lang naisip nga nagagawa dapat kami ng staging area doon na magla-live, pero imposible nga mag-live stream doon kahit nagugustuhin mo pero at least pwede mag-record nga ng content at makapagsalita yung mga tao. Yun yung hindi namin nagawa. Tapos magdala ka ng Starlink. Pwede. Mobile na Starlink. Mag-rent ka. Yun. For at least a day, no? Rent mo siya para hindi ka bibili. No? Meron ganun, mobile Starlink. Hindi naman ganun kamahal. Nga pala. Tapos lahat kayo, yung mga kasama mo na content creators, mag-a-access doon. Yun. Yun yung next ang time. Galing talaga. Yan ang pag-special ops talaga eh. Alam niyo mga ganyan. Dapat pala ikaw kinausap ko dito eh. So, hindi kami, pumunta ako, hindi tayo nagkita. Wala akong nakita doon. Pero ang napansin ko nga sa rally na to, no, ay yung dami ng kabataan na dumating. Yes. They came in droves. That was impressive. Sobrang natuwa ako na nakita yon. Yes. No? Tapos talagang enthusiastic sila. Hindi ito yung kitang-kita mo, kaibahan ng hakot. Diba? Ito, kusang gumawa ng mga kanya-kanya streamers, ganyan-ganyang mga gimmick. Nakakatawa nga yung mga gimmick. Gumawa yung Rappler ng mga pictures, ng mga pinakamagaganda na mga slogans, pinakamagagandang gimmick. Ako, very creative. Dahil yung mga boomers katulad ko, hindi na ganun ka-creative. Ano ka ba? May isang boomer doon na sumipot, dressed as Elvis. May karaoke machine. Kumakanta the whole time. Pero pati yung kanyang costume pang boomers. Pang boomers talaga. So, Elvis na. Pero tatanong ko sa'yo, Ronald, dito sa rally na nagawa ngayon, ano tingin mo? Meron bang mapupuntahan to? Makakatulong ba to? Anong tingin mo sa mga politiko natin? Naiiba ito dahil nung 86 nung nangyari yung EDSA, nandun kami. Yung mga aktivista, yung mga organized forces, pero kakarampot kami kumpara dun sa mga hindi organisado. Yung mga karaniwang tao. Pumunta ron, hindi sila yung usual na nagrarally, yung napudpud na yung mga sapato sa kakamarsya, na maus na sa kakasigaw. Ito yung mga karaniwang tao na hindi interesado masyado sa politika. Yes. Pero nagalit sila sa nakikita nila. Pumunta rito. At dala-dala mga pamilya. No, ang tawag ko nga rito, a celebration of ordinary people doing the extraordinary task of fighting impunity and fighting corruption. No? Mga karaniwang tao. Okay. Hindi interesado sa politika pero dito galit na galit, no? At ang sabi ko nga ay this is an extraordinary time. Even if ordinary people ang pumupunta in droves. No? Kahit yung mga estudyante, hindi naman yan yung mga dati lang mga aktivista na sigaw sa kalsada. Ito yung mga karaniwan lang ng mga estudyante. No?
Kita mo naman yung mga placards nila. Hindi ito yung mga placards sa mga aktivista eh. Totoo. Ito yung mga sinulat lang. Oo. Bago pumunta dun sa rally. Nakikita ko nga, dun lang sa kalsada, may mga nagsusulat. May dalang kartolina. Nagsusulat na, mga bata. Kausap ko yung mga magulang eh. Sabi ko, hindi ba kayo kinakabahan dito sa mga anak nyo, kasama nyo rito? Sabi niya, hindi. Dahil kinabukasan nila yung pinaglalaban namin eh. No? Nakakabusog ng puso. Di ba? Kaya sabi ko nga doon sa episode namin ni Christian, sabi ko, gawin nating paaralan ang ating mga bahay. Gawin nating mga people power monument ang ating tahanan. Paano hindi naman laging may rally eh. Pero totoo. sa bahay nyo, pagising nyo sa umaga, paliwanag nyo sa mga anak nyo, ano nangyayari? Anong dapat nilang gawin? Di ba? Pag uwi nila sa bahay, paghapunan, paliwanag nyo. So nagiging eskwelahan, nagiging monument, people power monument, EDSA Shrine, yung mga bahay natin. Yun yung mahalaga. Dahil hindi ganun kadalas yung ganito mga rally. Pero alam mo, napansin ko dito, unang-una marami din mga pamilya nga na pumunta. Yun na nakakatuwa, yung mga pamilya, dala na yung mga anak nila. Pero may isa din ako napansin na medyo hindi ko nagustuhan. Yung parang may mga mixed messages na pumapasok doon na sumusubok ipalabas yung kanilang mga agenda dito sa rally na to. Kasi itong rally na to is against corruption. Pero may mga nakita ko, mga Free Gaza, mga Free Palestine, mga ganun na gumawa ng mga placards, pero may nakalagay doon, we are against corruption, Free Palestine. Parang sa akin, sana hindi na nila ginawa yun. Kasi para isa lang ang mensahe, malinaw sa lahat, ito ang pinaglalaban natin. Well, siguro dahil nakita nila na ang impunity dito ay konektado rin sa impunity sa ibang bansa. Yung genocide na ginawa nung panahon ni Digong, ginagawa rin sa ibang bansa. So nakaka-relate sila ng konti. Okay. Kung gusto natin labanan ito sa ating bansa, labanan din natin sa ibang bansa. Lalo na nakikita mo, araw-araw, lumalabas sa TV yung mga bata na pinapatay sa Gaza, no, yung collateral damage. Actually, most of the casualties are children and elderly. Siguro kaya naapektuhan din sila. Tapos gusto nila i-relate. Halimbawa, yung nangyayari nung dati na Tokhang, no? So hindi pwedeng ihiwalay dahil in a way, isang mundo tayo eh. Baka ganun yung naramdaman nila. No? Pero okay lang naman yung sabi mo na dapat may focus. No? Yes. Ayun nga, on the side, may mga gusto sumakay eh. Kaya nga, very clear yung Catholic Bishops Conference letter. At saka yung speech ni Cardinal Ambo, yung head ng Catholic Church. Sabi niya, habang lumalaban tayo dito sa corruption, dito sa impunity, kailangan maging kwan tayo, as innocent as doves and as wise as serpents. Which means na kung lalabanan natin ang corruption, dapat tanggalin din natin yung corruption sa ating sarili. Yun. Dahil hindi tayo pwede maging instrumento ng paglinis sa corruption kung tayo mismo ay may corruption sa ating mga puso. Pero kailangan natin maging matalino dahil may mga gustong gumamit. At clarify niya na merong mga gusto na extra constitutional. Ibig sabihin, yung gustong magtayo ng either junta or revolutionary government at gustong i-install yung ibang politiko katulad ng Vice President. Sinisigaw ng mga sarali kahapon eh. Oo nga. I-install si Vice President. Ipalit kay BBM. No? So, yun yung sinasabi ng simbahan na huwag tayong pumasok dyan. No? Huwag tayong pumasok dyan. At actually, very concrete yung sinabi ni Cardinal Ambo. Pumunta tayo sa next election. No? Doon natin palitan itong mga masasamang tao na ito, itong mga magnanakaw na ito, itong mga walang hiya na ito. So, in-emphasize niya yung track na yun. Na itong constitutional, peaceful electoral track. No, kaya kung makikita mo, sino yung mga nagsalita ron? Hindi mga dating politiko. No? Kahit mga aktivistang politiko. Ang pinagsalita ay mga pare, mga sektor, Heidi Mendoza, si Shelo Magno, no? Yun ang pinagsalita, Cardinal Ambo. So mismo yung programa ay geared dun sa letter. No? Dun sa letter. Ito yung mga nagsasalita na dito tayo, ito yung labanan natin, pero wag tayong lumampas. Dahil pag lumampas tayo, iba yung makikinabang, iba yung gagamit. Okay. Kaya pag binasa mo yung 2-page na letter nila, ayun, parang kumpleto eh. Kumpleto, Ricardo. May analysis, may strategy, merong mga dapat iwasan, mga threats. No? At merong call
ito yung gagawin natin. Live modestly. No, negosyante, politiko, etc. Huwag niyong ipagmalaki ang inyong kayamanan, lalo na yung daming nagugutom. No, ang daming binabaha, tas yun yung nag-trigger dito eh. Dahil pinagmamalaki mo pa yung mga kotse mo, nagpapa-interview ka pa, di ba? Tapos pinagmamalaki mo yung mga puno na nilublob sa ginto, yung kapatid ni Diskaya. Pinagmamalaki, ito 350 million. Wala design lang sa bahay. O ito 150 million, isang itlog. Grabe. Na nakabalot sa ginto. No, ito mga diamante. Pinagmamalaki mo, or artista ka, asawa ka ng isang Senate President, pinagmamalaki mo yung $1 million na sing-sing na binigay sa'yo. Nasa kwan ba yan? Nasa SALN ba yan? Nasa BIR ba yan? Sabi kasi niya, hindi, lahat ito ay galing sa aking hanap buhay. Eh di, taxable income yan. No? So, ganun. So, kaya ngayon, kinuha na yun, tinanggal na. Pero doon nagagalit no? Yung ganong klaseng lifestyle. Oo. So akin naman, ang mga obserbasyon ko sa rally, ito yung aking mga napansin na tingin ko pwede nating, pwede sana na-improve o sana nagawa ng paraan. Unang-una, sa may EDSA Shrine, doon sa may kanto ng EDSA at Ortigas, parang wala akong nakitang entabladong maayos. Kung pwede saan magdalumpati yung mga tao. Tapos nakita ko din naman yung problema naman sa may EDSA Monument, doon sa may White Plains, na yung entablado nga nila ay nakaharap sa kabilang dulo. Kaya nagkaroon ng opportunity yung mga oportunista dyan, ng mga DDS, na magtayo ng sarili nilang entablado sa may EDSA mismo. Tama. Na nalito yung mga tao at walang parang focal point na nangyari dito. Next time, kasama tayo sa command. Hindi ito kasi mga nag-negotiate, marami sa kanila ay galing sa civil society at saka sa simbahan. So, ang kaharap nila, police, city hall, MMDA, sabi sa kanila, oy, huwag tayo mag-cause ng traffic, huwag tayo mag-cause ng disruption. Sa akin kasi, the very nature of a rally is disruptive. No? Kaya, at the very least, yung stage, lagay mo sa bandang EDSA, tao, pwedeng along Corinthian Garden. Tapos ang i-occupy mo, one lane. Yes. Pero isara mo na. Yes. Isara mo na. No? Dahil, ang gusto ng tao, spirit of EDSA. Ano ba nangyari sa EDSA? Sarado buong EDSA nun, no? Pero hindi naman yung buong EDSA, at least one lane, no? Tapos yung Corinthian Garden, sarahan mo na. Nandun na yung mga tao, ganun kahaba. No? Tapos yung stage, nakaharap sa kanilang lahat, hindi na sa gilid. No? Doon suggest natin next time. Totoo. Kasi nangyari dito, nasa may gitna, hindi sa EDSA nasa may gitna ng White Plains. So, papasok pa yan, bago mo makikita o maririnig yung nangyayari. Nakaharap pa sa kabilang side. At kahit sabihin ng PNP naman na para hindi ma-disrupt ang traffic, ano ba naman kayo? Rally to, alam mo na libo-libo ang pupunta dyan. At nasara nga ang EDSA. At yung mga kotse nga, may iba nag-U-turn sa EDSA, pabalik. Ganun kalala. At least kasi, kung malinaw yon, alam na ng mga sasakyan na hindi sila pupunta ron. Hanggang dito lang sila. So, less yung traffic. Disruptive, pero not that disruptive. Kasi yung nangyari na, hindi alam ng mga tao saan sila pupunta. Yung mga sasakyan, tigil. Doon sa bridge, doon ako na-stranded doon sa taas, no? Dahil hindi ka makasingit dahil yung mga motorsiklo, yung talagang gahiblay yung layo sa isa't isa. Hindi ka makapasok. Nandun ako, nakatingin doon sa mga tao sa baba na hindi na rin makalakad. Tapos may kasama akong mga DDS na katabi, nagbawagayway ng bandera ng Pilipinas at yung poster ni Sara. Kaya sinisigawan ng mga tao. Pagtingin ko, ba't sinisigawan? Akala ko ako yung sinisigawan. Pagtingin ko ganun. Yung katabi ko pala. Akala ko marami tayong kaaway. Sabay, marami talaga tayong kaaway. Marami naman talaga. Pero tingin ko mas marami tayong kakampi. Yan. Tama. Kasi nakikita ko talaga ngayon na nagbabago na ang ihip ng hangin, nagbabago na ang mga pananaw ng tao. Yung mga pinapalabas nating mga mensahe ay naririnig na ngayon. So, hindi walang kwenta itong mga ginagawa nating mga podcast dahil nga nakikita mo na talagang nakikinig ang taong bayan. Naghahanap sila ng boses. May isang government official, dumaan doon, tinext ako. Sabi niya, ang liit, wala pang 1,000. Sabi ko, magbilang ka na maayos. Sabi ko, hindi, kung nakita mo yung video doon dumaan sa MRT, di ba? Yung haba na yun, pinuna niya. 1,000? Ano ka ba? Paano ka ba magbilang, di ba? Marami yun. So, tapos ang babanggitin ko rin, ang nakapagtataka sa akin, ay yung kapal ng mukha ng
punta ni Chavit Singson doon. Nako. May dala pa siyang coaster na may mukha niya Oo. Grabe, di ba? Sabagay, yung kanyang press con, akala mo may sasabihin siya explosive. Wala naman. Wala naman. No, parang gusto niya na siya maging simbolo ng anti-corruption. No, Parang siya yung maging simbolo ng kabataan. Parang nananaginip siya ata na gusto niya ibalik yung EDSA 2 na akala niya siya yung bida nun Di ba? Pero wag natin kakalimutan, hindi po bida si Chavit Singson. Siya po ay isang kontrabida na nagsalita lang dahil muntik siyang napatay ni Erap. Dahil lang doon sa sinubuhang i-ambush siya, kaya siya nagsalita. Daw, no? Tapos, sabi pa niya sa press con niya, never ako naging corrupt. Inamin niya Kaya nga naging credible yung kanyang testimony doon sa impeachment na era. Inamin niya. Nagpakita nga siya ng mga libro, di ba? Na siya yung wetting lord. No? At nung nililipat na ni Erap yung wetting sa kanyang kalaban, doon siya nagwala. Ibig sabihin, inamin niya. At kaya siya lumaban kay Erap ay dahil nga yung kanyang sariling interest sa wetting ay ililipat sa iba. Tapos siya yung magiging icon ng anti-corruption. Inamin niya rin mismo sa press ko na yun na ang dami nilang mga firms na meron din silang mga contractors na sarili nila ng mga anak niya. Sa na may contract sa DPWH. Billion din yung kinikita. 2.7 billion ata, paki-fact check na lang yan. Pero mga ganun yan. Tapos sabi pa niya, pag napatunayan nyo na corrupt itong aking mga construction agencies, ipakulong niyo ako. Parang totoo no? Oo nga Kaya nga nung naglakad siya sa EDSA, buti naman matalino ang ating mga taong bayan ngayon. Sinisigawan siya. Minumura nga siya Pero ang kapal din ng mukha niya na pumunta siya doon, na ginamit pa niya ang ating sariling PNP para maging parang personal bodyguard niya at security. Siya. No? Pupunta kang EDSA tapos ipapakusog mo lahat ng mga tao para may daanan ka. Parang kami nga, hindi makadaan Oo nga ang kapal ng mukha talaga ng taong to, na humarap ng ganyan talagang nasa character niya ang impunity Yan ang impunity, diba? Exactly. Yung mismong pagpunta niya na gusto pa niyang ipaharang at itulak ang lahat ng tao para makadaan siya. Kala mo kung sino siyang hari, yan ang talagang impunity. Saka yung self-delusion niya. Yes. No? Na may lugar siya ron. Grabe, di ba? Grabe yung self-delusion. Tayo rin naman paminsan-minsan deluded. Pero may limits, di ba? Hindi naman ganun Ikaw yung magiging simbolo ng anti-corruption. Ikaw ang magiging leader ng kabataan, no? Ikaw yung magiging catalyst para sa pagbabago ng lipunan, di ba? Yun yung kanyang sinabi sa press con, yun yung kanyang conduct. Totoo yun. So, at nandun sa kanyang press con, si dating Armed Forces Chief of Staff Esperon, andun si dating Secretary of Defense ni Digong, si General Lorenzana, no? Nandun, may mga artista pa na nandun. Grabe, di ba? Alam mo, nakapagtataka kayo sa akin na pag nakita mo yung mga yan at kung sino ang talagang sinusuportahan nila at anong gusto nila mangyari, yung agenda nila, parang lahat ng mga nandoon sa kampo nila ay mga either kawatan, kriminal, mga corrupt. Pansinin mo, may nakita nga ako lumabas sa post sa social media na nilista lahat ng mga kakampi ni VP Sara. At nakakatawa pag tinignan mo, sabi nila, ito ang mga listahan ng mga matitino daw. Tignan mo, may Kibuloy dyan, may mga Duterte, may mga kung sino-sino, sina Kiko Barzaga. Sabi ko, parang mga siraulo lahat na gando doon. Nakakatawa nga nung hearing sa Senate, diba? Nandun si Diskaya. Tinanong ni Bato de la Rosa, kailan nagsimula ang mga proyekto mo sa gobyerno, sa DPWH? 2016 po. Sigurado ka? Opo, 2016. Napaling mo siya, natahimik. Natahimik ka. Pero, ganun. Okay, so ganito. Gusto ko malaman ngayon, moving forward tayo. Ngayon na nagkaroon na ng rally, tingin mo ba magkakaroon pa ng susunod na rally? Tingin ko, marami pa. Until madala sa logical conclusion itong kampanyang ito. Dahil hindi sapat na mag-imbestiga lang. Kailangan magkaso ka. Hindi sapat na magkaso ka, dapat may makulong. Hindi sapat na may makulong lang, dapat isoli yung ninakaw. Diba? Hindi sapat yung sinoli yung ninakaw. Dapat magkaroon ng reforma para hindi na maulit. Diba? Mareforma yung ating institusyon, mareforma yung ating mga batas. Diba? Dahil sa ngayon, sila pa yung protektado Sabi nga nung isang leader kabataan, makukulong sila. Pag bago ng gobyerno, papalayain sila. No? Yung mga nakulong noong panahon ni Napoles, pinalaya ng panahon ni Digong. Oo nga. Diba?
So, medyo mahaba pa yung labanan. Uphill ito, pero nakita mo yung inspirasyon ng ganitong klaseng mga pagkilos. Mga karaniwang tao, mga kabataan, no? Nandun in droves, no? At ayaw umalis. Nagulat ako. Sabi ko, pagod na ako, nagugutom na ako. Pero nakakatuwa kasi yung mga bata na sumisigaw. No? Na yung may music, no? Yung talagang henerasyon namin, Gen Z, no? Doon sa Pero ano ka ba nung EDSA 1, nung 86? May music doon ha. May mga nagtutugtugan, may nagbebenta ng fishball. Nakakatuwa yun. Dala kami ng mga bandera, mga plakas. Nakatingin sa amin yung mga tao. Tapos nagdadatingan, mga naka-aerobics. Mga karaniwang ginagawa nila. Tapos doon ginagawa. May dalang Virgin Mary. Tapos ang dami, may dalang sandwiches, pagkain. Hindi mo kilala, binibigyan ka ng pagkain. Binibigyan ka ng juice. Sesto pa yun eh. Yung sa Tetra Pak. No? Tapos nagtutugtugan sila sa mga tangke, nakatabi nila. Di ba? May mga pari doon, may mga madre. May kanyang workshop. No? Dito, no? Parang ito. Itong kita mo mga karaniwang tao nag-uusap, nagkikwentuhan. Parang nakita mo yung mga hindi mo nakikitang mga kaibigan ng matagal na panahon. Makikita mo nandoon, parang reunion. Oo nga. Diba? Tapos yung mga hindi mo kakilala, parang kapitbahay mo. Parang matagal mo nang kakilala. Parang iisa kayong pamilya, isa kayong komunidad. Yun yung mga rare moments na yung ating pagiging isang tunay na bansa ay nararamdaman mo eh. Yung mga moments na yan. At pag uwi nila sa mga bahay, dala-dala nila yung ganong klaseng alaala, yung ganong klaseng emosyon. At ang hingi natin sa kanila, ipagpatuloy yon. Yung spirito ng ganong klaseng mga pagkilos, mga ganong klaseng rally, dali nila sa tahanan. No? At gawin nilang regular. Itong mga magnanakaw na ito, nino-normalize eh. Yes. Nino-normalize ang pagnanakaw, pagsisinungaling, pandaraya, dahil meron naman daw penance. Alam mo kung sino nagsabi nun, di ba? Yung si Ambassador of Jesus Christ, no? Mario Joseph. Mag-repent daw. Di ba? Pwede naman daw magnakaw, magsinungaling, no? Mandaya, dahil meron naman daw penance. Kaya sinagot siya ng kapatid niya, no? Hindi normal yan. At hindi yan nakukuha sa penance lang. Dapat may hustisya. Sinagot siya ng kanyang kapatid. No? Ang tawag ko sa kanya, the better Cayetano. Yes, no? Pero yan yung kultura na nangyayari ngayon. Normal ito eh. Yep. Normal ito. Mandaya, magsinungaling, magnakaw, pumatay. Normal. Sinasabi nitong ating mga mamamayan dito sa rally na ito, hindi yan normal. At dahil hindi yan normal, pag-uusapan namin yan sa aming tahanan. Pag-uusapan namin yan sa aming komunidad. Doon dali ng tao. Itong spirito ng ganitong klase mga pagkilos. At para sa akin, ang importante kasi dito, moving forward, ay hindi lang sa usapan ng flood control. Yung corruption na nakikita natin at lahat ng mga kurakot dyan dapat managot. And important tong ko sa akin for example, simple, judicial system natin. Paano binastos ng ating judicial system ang impeachment? Na nakakalimutan ng tao na yun ang problema sa ganitong mga kilos na ginagawa din ng mga nagpo-propaganda ay pag-usapan natin flood control. Nakalimutan ng impeachment. Nakalimutan na rin yung mga iba't ibang mga usapan, yung isabong, yung mga pagpatay dito sa mga tao. Yun, importante. At lahat to magkakasama to. Hindi lang isang usapan to. Lahat po to ay isang malaking problema sa Pilipinas. Na naghahanap ako ng ng anong pwedeng mangyari dito kung sabihin natin inayos na yung DPWH, tahimik na lang ba tayo? Yung gobyerno ba natin kikilos ba tungkol sa ICC? Dahil meron pang kailangan managot doon. Kikilos ba sila doon sa nakaraang EJK? Kikilos pa ba sila tungkol kay Sara Duterte? Yung Supreme Court natin, Ronald, ang inaalala ko, ginagamit nila tong panahon na to para manahimik at sabihin, ay salamat, paantayin na natin ng February. Pero kung hindi nila baguhin yung kanilang desisyon, pagdating February, ganun pa rin ang mangyayari. Wala pa ring impeachment. Yes. Kung ito mga pinakamatataas na hukom natin, ganyan ang kondukta, ganyan ang karakter, paano pa yun nasa ilalim nila? Kaya nawawasak yung institusyon ng ating judiciary. Dahil ito yung pinakamataas, the gods of Padre Faraao, tapos ganyan with all the evidence, no? Ganyan pa rin ang kanilang desisyon. At almost sure, i-reject nila itong motion for reconsideration. Na very clear yung mga data, very clear yung facts. No?
kung ganyan sila, paano pa yung sa ilalim nila? Yun na nga Diba? Lalo na sa ganitong klaseng political conflict, sila sana yung institution of stability. Yes. Pero dahil sa nangyayari, pati sila nawawala. Kaya nagiging delikado yung ating political situation, yung present conjuncture natin. At sabi mo nga, huwag kalimutan na may mga iba pang issues na related dito sa corruption. Diba? Yung impeachment na sinasabi mo, related dyan sa corruption. Yes. Ang isang issue dyan is corruption, no? Na ginawa ng Vice President, na ginawa ng Supreme Court na pinapahirapan siyang i-impeach or tinitigil yung impeachment. Ikalawa yung ICC. This is about impunity, mass murder. No, wag natin kalimutan 'yan dahil gusto nilang mapalaya si Digong at makabalik dito. Para pumatay ulit. Para ulitin ito, no? Scarborough, ginawa ng China na geo-reserve, yung ating sariling teritoryo, no? Sariling teritoryo, geo-reserve ng China. At itong China ay kaalyado itong mga Duterte. Yun na nga gustong baguhin yung ating political situation in their favor. Di ba? Itong usapin ng pogo, ng drugs, na gustong makabalik. Kaya popondohan. Kung sino man ang politiko na napapayagan silang bumalik. So, lahat yan magkakaugnay. Diba? At kaya wag natin kalimutan na may iba pa tayong labanan. Sa isang gera. Yes. Sa isang gera against impunity, against corruption. Maraming battles involved. At isa lang ito. Yes. So, at saka ito lang, idadagdag ko din, na ang kasi dati, makikita mo, pwedeng sabihin mo, nawalan ka ng tiwala sa executive department. Pero at least, doon yung legislative natin. Problema natin, nawalan tayo ng tiwala sa ating executive department, nawalan ng pag-asa, nawalan ng tiwala sa ating legislative department. Dahil nagmukhang circus ang ating Senado, tapos nakita mo, marami din kasabwat sa ating Kongreso, tapos ngayon, yung huling pinagkakatiwalaan sana natin ay ang ating Supreme Court, ang ating judicial system. Ay nawalan na rin tayo ng tiwala. Kasi, bakit tayo nawalan ng tiwala? Kasi sa akin, Ronald, ito yung pinaka nakakalungkot sa nakita ko sa ating Supreme Court sa itong nangyari kay Sara Duterte. Kahit hindi ka abogado, basahin mo ang articles of impeachment, Article 11. Kitang-kita doon, kahit sino ka, hindi ka kailangan, kahit college educated ka lang, maiintindihan mo na ito po yun at yung ginawa ng Supreme Court ay hindi interpretation. Nag-amend sila, nagdagdag sila. Hindi nila trabaho, wala silang ganung powers. Kaya sobrang lala, nung parang kapal nung mukha nung gawin na sabihin na, hindi, interpretation lang. Hindi interpretation ginawa mo. Binago mo yung mga Article 11. Binago talaga eh. Tapos, hindi lang yun. Yung ginawa mong pagbabago, gusto mo i-implement retroactive. Yun pa. Very basic naman sa batas yun. Kung mabago ang batas, gagawin mo prospective sa susunod. So, hindi naman tayo mga abogado. Mga tambay lang tayo dito sa kanto. Pero, sabihin, nauunawaan, hindi naman tayo ganun kabobo. Yun na nga nakaka-insulto Sobra tayong ginagawang mangmang na parang dahil kami abogado, dahil kami mga hukom, wala kayong karapatan at bobo kayong lahat, hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Teka lang, basic English to Kahit sino naman, marunong forthwith nga hindi alam nung Senate President. Binago. Salitang forthwith nga no? Sinusubukan pa niya baguhin ang ibig sabihin nun. Dahil yun ang siguro nakakadismaya dito, Ronald. Ang pagkilos ng ating mga politiko ay parang tinatrato nilang mangmang ang ating mga kababayan. Pati yung pagtrato nga ng mga, kahit si Digong nga sinasabi niya, bobo at saka tanga ang mga sumusuporta sa kanya Kahit si Panelo, hindi na sinasabi Kaya, sana naman magising na talaga yung buong taong bayan. Hindi lang isang sektor, hindi lang yung isang grupo, lahat tayo pumagising na tayo na ginagago tayo ng lahat ng ating mga politiko. Kailangan na baguhin yung mukha ng politika natin dito, no? So, ngayon, problema, nabanggit na nga natin ito dati, ang problema, walang gustong tumakbo. Balik na naman yung mga parehong mga kandidato. Tingin ko in the next 2 years, yung in 3 years, kampanya na, botohan na, etc. Filing na ng candidacy. Tingin ko in the next 2 years, itong kilusan na ito, against corruption, against impunity, ay mag-aanak. May tutubo dyan sa lupa na yan na posibleng mga kandidato sa 2028. Kaya nga sinasabi nung CBCP pastoral letter, no? Patience, no? Decisiveness, strength, and will. No? Ito yung gagawin natin. Susulpot yung mga bago. Dahil hindi naman pwedeng kasuhan, ipakulong, no? Itong mga
itong mga magnanakaw na ito. Kailangan palitan mo sila. Yes. Kung hindi, ang papalit sa kanila, baka magnanakaw din. Diba? Baka talipandas din. No? Kaya, yun yung kailangan gawin. No? Yung mga katulad nyo, katulad nila Christian Esguerra, nila Shelo Magno, Heidi Mendoza, ay kailangan pag-isipan. At tingin ko marami pa yung katulad nyo, pag-isipan na kayo na yung maging alternatibo. Diba? Kaya yung mga generals, etc. Yan na yung ilaban natin sa 2028. The Biko Sotos of this world. Palabanin natin. Kaya nga, mahalaga itong kilusan na ito dahil dinudungkal nito yung lupa kung saan ilalagay natin yung mga binhi na tutubo na mga bagong alternatibo. Pero wag natin kalimutan, may mga masasamang damo na nakapaligid dyan na kung hindi natin bubunutin, papatayin yung mga bago nating tinanim bago siya maging isang matibay na puno. So, yun yung maraming hamon dito. Hindi ito simpleng labanan. Nagtatanim tayo, didiligan natin ng ating pawis, ng ating paninindigan, ng ating prinsipyo, pero may mga gumigilid-gilid na nais patayin yung ating itinanim bago siya maging isang matibay na puno. No? Kaya hindi tayo pwedeng matulog. Hindi tayo pwedeng matulog sa kangkungan, no? Kailangan matulog sa pansitan. Kailangan lagi tayong gising 24/7 para yan ay alagaan. Magtanim, mag-alaga at pigilan yung mga masasamang damo na patayin yung ating itinanim. So sa akin itong nangyaring rally nung isang araw ay isang paraan sa pagtatanim. Yes. Sa pagtatanim ng sana, sa akin ang gusto kong mangyari dito ay sa libo-libong pumunta diyan. Meron tayong makikita o may mga ilan diyan na biglang na-inspire o nagkaroon ng ng enough na motivation na sa mundo ng politika na lumaban sa kanilang whether local government or national government at magsalita na at gumawa ng mga hakbang para mangyari to. At tutulungan natin sila na makilala at mahalal. Yes. I mean, kung tinignan mo, si Heidi Mendoza came out of nowhere and nakakuha ng 8.8 million. Mas malaki pa kay Willie Revillame. Yes. Mas malaki pa kay Francis Tolentino. Mas malaki pa kay Bong Revilla. Yep. Kay Abalos, no, na mga makapangyarihang mga tao, 'di ba? Yun yung halimbawa rito eh. Kahit si Risa, nung una siya tumakbo, nakakuha lang siya ng 9 million votes. Talo siya. Pero 9 million votes is 9 million votes, no? Yun yung mahalaga. Yung iba kasi kailangan matalo muna bago manalo. Yung iba pwedeng manalo kaagad. Ang mahalaga rito, tuloy-tuloy ito. Diba? Tuloy-tuloy ito eh. Dahil hindi pwedeng i-recycle mo itong senador na nagsabing kadiri. No, di ba? Talaga. Siya pala nakakadiri. Hindi mo pwedeng i-ambassador, hindi mo pwedeng i-recycle ito si Ambassador of Jesus Christ. Na paulit-ulit nagsasabi ng mga biblical verses. Oo, kasama ni... Pero siya naman ay suportado at kasama itong mga walang hiya, mga magnanakaw, mga bulok na mga politiko na katulad niya. So, hindi po pwedeng i-recycle yan eh. Kailangan ng bago. Diba? Sariwa, bago, may magandang track record. No? Kaya, magtatanim ka. Siguro may ilan dyan na pwede pa. No? Mga Laila de Lima, mga Chel Jokno. Pero kasama nila yung mga bago na itatanim mo. Diba? At ngayon, kakampi mo yung simbahan. Nagigising yung simbahan. No? Hindi naman sila nakikialam sa politika, pero nag-a-assume sila ng moral leadership. Dahil 85-90% ng Pilipino, Katoliko, 90% Kristiyano, with all due respect sa ibang relihiyon, kahit yung mga ibang relihiyon, naniniwala sa ganitong klase mga prinsipyo. Against impunity, against corruption. Wala akong alam na relihiyon na sinasamba ang corruption tsaka impunity. Siguro KOJC. No? Pero yung mga lehitimong relihiyon na hindi kulto, no? Kukunin mo yung kanilang essence, yung kanilang spirit, which is anti-corruption, anti-impunity. Kung talagang naniniwala ka sa iyong pananampalataya. Problema kasi, meron tayong mga kababayan dati na napaka-religious pagpasok sa simbahan. Paglabas, ang iboboto, itong mga walang hiya. Tigil nyo na yan. Dahil kasalanan yan. Kasalanan yan. Kailangan nyong suportahan yung kumakatawan sa inyong prinsipyo, sa inyong pananampalataya, sa inyong vision ng isang magandang lipunan na mamanahin ng inyong mga anak at ng inyong mga apo. Yun yung nandito ngayon. At babanggitin ko din na alam mo nyo, hindi lang sapat yung pagrarally.
hindi lang sapat yung tamang pagboboto at hindi iboboto ang mga korap, pati yung sarili nating kilos sa araw-araw ay dapat maayos. Hindi po yung ninonormalize natin ang pag-iidolo sa mga politiko. Kasi may nagkaroon ng panahon Ronald, na pag nakakita ng politiko ang mga tao, ano sinasabi nila? Uy, politiko yan. Uy, congressman yan. Mayaman yan. Parang tuwan-tuwa ka pa. Nakikipag-picture ka pa sa mga to. Nakala mo naman artista ang tumaharap sa'yo. Yun yung kailangan natin baguhin. Pag nakakita ka ng politiko na mayaman, dapat talaga yan ang kadiri. Hindi yung parang tuwan-tuwa ka pa na, uy, ang yaman niya kasi politiko siya. Hindi po tama na sabihin na mayaman to dahil politiko to. Alam, politiko hindi dapat ganun kayaman. Okay? Okay naman ang sweldo nila, pero hindi yung bastusan yung ginagawa nila. Grabe. Kasi. Dati, nakulong si Trillanes dahil sa mga daan-daang milyon na mga na corruption. Ngayon, hindi lang bilyon-bilyon, umaabot ng trilyon. Diba? Kaya trillion peso march totoo. yung ginawa kahapon dahil grabe, no? At sana sabi nga dun sa Catholic Bishops Conference letter, hindi lang ito about corruption. This is about lives. Yep. Ito ay buhay. Ito ay mga nawawalang paaralan. Ito ay mga nawawalang gamot para sa may sakit, sa may karamdaman. Diba? Ito ay nawawalang pagkain sa hapagkainan ng mga wala nang makain. Yun yung ibig sabihin ng corruption. Baka akala natin, theoretical lang ito Hindi, buhay ito. Yung namatay na bata sa Caloocan, hinahanap yung tatay na kinulong dahil sa anong ganyan, yung sugal na yung coins ang ginagamit, no? Biro mo namatay sa kleptospirosis. Sabi ko, tawag ko kleptospirosis. Grabe. Yung bata, 20 years old, no? Sakristan sa simbahan. Bago siya namatay, anong sabi niya? Nanay, pakisabi dun sa pari natin. Sorry, hindi ako makakapunta dahil masama pakiramdam ko, no? Tapos pakisabi sa ating tatay sa kulungan, no? Dahil dun sa di malinaw yung dahilan sa pagkakakulong. Hindi ko siya madadala ng pagkain. In less than an hour, patay. Grabe. Imagine mo yung ganong epekto ng corruption sa mga karaniwang tao, no? Gaano karami yung katulad ni Jello? No, gaano karami yung ganyan? Hindi lang natin nababalitaan. At saka yung sa akin, yung nakita ko talagang gaano kalala yung pagnanakaw ngayon. So, tama ka doon Trillion-trillion ang ninakaw. Hindi billion-billion to, trillion-trillion. At hindi lang sa DPWH. Sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Lahat. Overpriced schools, di ba? Overpriced laptops na hanggang ngayon di pa napaparusahan, di ba? PCSO. Overpriced na mga gamot. Na bibili nila na DOH. mahal, mag-e-expire na. Tapos itatapon afterwards, no? Dahil binili nila doon sa high price na mga malapit na mag-expire, halos libre na 'yon. Yep. Kita sila, no? Tapos sasabihin ng Secretary of Health, ay sorry, yung meron tayong universal healthcare pero hindi namin ma-implement dahil walang pera, no? Saan napunta yung pera? So, yun ang pinaka nakakainis dito, no? Na naalala ko nung panahon ni Duterte, nung binabanggit niya na walang pera ang Pilipinas. Walang pera dahil ninakaw ng ating gobyerno, ninakaw nyo. Dahil sa totoo lang, maraming pera ang Pilipinas, mayaman ang Pilipinas, pero ninanakaw ang yaman ng Pilipinas. Kaya nga tayo sinasakop ng China Oo nga. US Philippine Sea dahil sobrang yaman nun Totoo yun. Diba? Tapos pinapayagan ng previous government na gawin yung pagnanakaw na yan. Kaya nga maganda yung nangyayari na panimula. Pero hindi dapat panimula lang. Meron kang Blue Ribbon na pinamumunuan ni Ping Lacson at saka ni Risa Ontiveros, no? Tapos meron kang ICI na pinamumunuan ni Mayor Magalong at saka ni Babe Singson, no? Magandang kombinasyon 'yun. Dating Secretary ng DPWH na merong gumawa ng master plan na tinapon sa basurahan ng Duterte government at naglunsad ng 13,000 flood control projects, no? Tapos meron kang anti-corruption icon, Mayor Magalong, Mayors for Good Governance, etc., no? So meron kang Vince Dizon na ang daming kasong sinampa sa kanyang mga tauhan sa DPWH, no? Finris pati mga accounts, no? This week, sangkatutang na kaso isasampa niya mismo sa kanyang predecessor, si Secretary Bonoan. Kakasuhan niya na yung anak pala ay isa doon sa mga kontraktor. Wow, okay. Biro mo yung grabing conflict of interest at meron na siyang watch list na gagawin ng whole departure order. No, dapat gawin na rin yung ICI. Kung wala silang gagawin kahapon,
kung wala silang gagawin ngayon or bukas, masisira sila sa tingin ng tao. Dahil hindi to pwedeng long burn. Yes. Kailangan to immediate, dramatic, decisive. Yes, Diba? oo. Yun yung gagawin ng ICI. Kung hindi, sabihin ng tao, ay, katulad lang ito ng mga ibang investigation agencies, no? Ang tagal-tagal, walang nangyari. Pero ito, ang problema ko dito sa binanggit mo, dapat talaga mabilis to. Pero pag nagsampa ng kaso, ang problema natin sa ating judicial system, ayan na, ilang taon na naman abutin yan. Makakalimutan na naman natin. O paano yun? Well, kung gagamitin mo yung powers of the government, no? Pwede mo namang kausapin yung mga yan Bilisan nyo. Pag binabagalan nyo yan, no? Consciously, mag-ingat kayo. No? Ingat kayo dahil alam naman namin yung mga iba nyong gawi. No? Kayo ay for sale. No? So, gaganunin mo. Lahat ng ebidensya, kung gagamitin mo ang powers of government, AMLA, no? Di bang lalabas ng ebidensya ang mga bangko? No? LTO, maglalabas ng ebidensya doon sa mga luxury cars, ng mga diskaya, ng mga contractors, ng mga politiko. CAAP, maglalabas ng kanyan, ng ebidensya doon sa mga eroplano, doon sa mga helicopter, no? Ang LRA, maglalabas ng ebidensya yan sa mga lupa, sa mga bahay, sa mga mansyon. Hindi lamang ng mga politiko, kundi ng kanilang pamilya. Diba? Bureau of Immigration, lalabas ang ebidensya gaano karaming beses siyang bumiyahe. No? Per month. Lalabas lahat yan. Pag kinuha mo yan, kinuha mo na yan, pinagsama-sama mo na, yan ba ay tugma sa SALN? Yan ba ay tugma sa binabayaran sa BIR? So, kung gagamitin ng gobyerno yung kanilang kapangyarihan, mabilis, malawak, at sigurado yung ebidensya. Ang problema, in the past, hindi masyadong ginagamit. Ayun na nga Kasi kahit naman tignan mo naman yung mga dating mga issues na humaharap sa atin, in the last 3 years, ang dami ng issue na lumalabas. For example, yung kay Pulong, yung 51 billion in 3 years sa isang distrito. Hanggang ngayon, wala pa rin. At kung Yes. tutusin, ito pala yung isang naisip ko nga Pag tinignan natin, lahat ng mga kongresista, mukha, hindi ko alam pero mukha sa akin lang na siya yung pinakamalaking nakakuha ng flood control project sa kanyang distrito sa lahat ng mga kongresista. Please, fact check nyo ako dito. Kung hindi siya ang pinakamalaki, isa sa pinakamalaki. Taon-taon, 3 years in a row. Number 1. Number 2, may kasong hinaharap yan for attempted grave threats. Oo. Yung sa paglabas siya ng kutsilyo, pag sa threat niya pamatay na tao. Bakit hindi pa siya nakukulong? Di ba normally dapat kinukulong na yung mga ganyan? Ito nga laptop itong mga para sa mga teacher. Hanggang ngayon, meron ba nakulong? Wala, yun ang ibig ko sabihin, Farmally, Ronald. Farmally, wala pa rin, Bilyon. Ginamit yung pandemya habang takot, habang namamatay yung mga tao para sa corruption. Grabing krimen yan, Matindi yan, Wala ng ng panahon puso. ng COVID, lahat tayo takot na takot. Oo. No, marami tayong kaibigan, kamag-anak, pumanaw dahil dyan. Tapos habang nangyayari yan, bumibili ng mga overpriced na mga vaccines, bumibili ng mga face mask, face shield na hindi naman kailangan. Diba? Yung ganun ba? Yung manggagalit ka talaga dahil pandemya ginamit pa para maghanap buhay. Oo nga. Tapos may elect pa yung mga yan bilang mga senador. Tapos ang lakas na loob yung dating DPWH secretary na ngayon ay senador, magsasalita against flood control projects. Diba? Yeah. Yung grabing kapal ng muka nitong mga ito. So, ayun. So, ngayon, ang kailangan mangyari dito ay talagang may decisive action, Yes. may decisive conclusion. Hindi lang sa flood control, sa iba't ibang aspeto ng ating gobyerno at sa iba't ibang mga issues na hinaharap ng gobyerno. Halimbawa, paggawa ng mga bills, no? Yung mga bills na yan magiging batas, no? Pag naaprubahan at napirmahan ng presidente. Pero pag abot niya sa BICAM, halimbawa, kasama sa bill, i-tax ang mga korporasyon na nagpupulot ng kalikasan. Halimbawa, coal. May nakalagay dyan na taxation, increased taxation. Pagdating sa BICAM mo, wala. So, sino yung nagtanggal nun? Ang laki, bilyon-bilyon yung nawala sa gobyerno. Ibig sabihin, may iba't ibang klase ng corruption. Hindi lang yung insertion. Yes. Hindi lang itong lump sum. Diba? Marami pang iba. Hindi lang ghost project. Sa iba't ibang, sabi mo nga, iba't ibang aspeto ng gobyerno, nangyayari ito. Itong sa bills, no? Yeah. May mga lobby groups na yun ang trabaho. No? Okay, tapos ito pala, dadagdag ko din nabalitaan ko lang pala na, alam ko lang kung totoo to, hindi ko pa na-verify So babanggitin ko lang na sumagot na daw si Zaldico
doon sa pagtanggal na nung pag-utos ng bagong speaker na bumalik na siya sa Pilipinas, na magre-resign na lang daw siya kaysa bumalik daw dito. Hindi na daw siya babalik ng Pilipinas. Again, hindi ko alam kung totoo to. Nakita ko lang sa post. Hindi ko pa nakita eh. Oo, nakita ko lang ngayong umaga bago tayo nag-umpisa, kaya hindi ko pa ma-verify. Pero sa akin ganito yan. Dalawa yung gusto kong tanungin sa'yo dito. Unang-una, yan sa mga issue ng mga kongresista na kitang-kita, may problema talaga. Tingin mo ba may mapaparusahan doon? Number one. Number two, ano tingin mo sa bagong Speaker of the House natin? Well, yung una mong tanong ay maraming paraan dyan kung gagawin. No? Meron namang there's such a thing as extradition. No? Kung sakaling magsampa ka ng kaso rito, tapos wala rito yung taong kasuhan mo, pwede mong i-extradite. Parang kay Harry Roque, tagal eh. Yun na nga eh. Hindi ma-extradite. I-extradite mo na yun, no? Kaya kung may mga ganong klase, halimbawa, mukhang si Yusek Bernardo, nakalabasan ng bansa. Yun, isa pa yun. Isa sa mga sentro dito sa usapin na ito. So, dahil nakalagay lang sila sa watch list, ibig sabihin ng watch list, pwede pa silang lumabas. Yes. Kaya dapat gawin ng hold departure order yan. No? Pero hindi lang hold departure order dahil si Alice Goo naka-hold departure order, nakalabas ng bansa. Dapat takutin yung mga Bureau of Immigration. Kakasuhan namin kayo pag tumulong kayo dyan. No? Kung ano yung kaso nung pinalayas nyo, ay ikakaso rin namin sa inyo. So may mga paraan. Yung forfeiture ng assets, dapat bilisan. Dahil sabi ko nga, hindi lang dapat makasuhan, makulong. Kung hindi, dapat mabawi. Yes. No? Sa ibang bansa, automatic yan eh. Pag meron kang SALN, tapos yung kayamanan mo lampas sa SALN, sequestered ka agad yan. Pero kailangan mo ng batas para gawin yan. Ang problema, yung gagawa ng batas, yung potentially masisequester yung area. So, parang dynasty law yan eh. Yung gagawa ng anti-dynasty law, implementing law, mga dynasties din. Yun. No? So, yun yung kaya nga sa 2028, kailangan paltan na yung mga yan. No? Pinaltan nyo na yung mga artista, paltan na masusunod, mga dynasties at saka mga corrupt na politiko. Di ba? Yun naman ang susunod. Okay. So, yung mga itatanim natin, elect nyo yung mga kabataan. No? Elect nyo yung mga matitinong mga civil society. Totoo yun. Yan, di ba? Okay. So, ano tingin mo naman sa bagong speaker natin? Well, hindi naman pa natin siya masyadong kilala. Pero ang sabi, may kaso daw siya ng graft pero hindi ko pa nakikita yon. Siguro i-research natin kung ano yung kaso na yon, no? Dahil nag-file sa kanya mayor eh. Nakalaban sa politika kaya. So hindi mo din malaman kung sigurado kung ano yun. No? Paano kung plunder yan, dapat nakulong na siya. Kaya ano bang status nun? Dahil ang nag-file mayor din nakalaba niya. Kalawa ay at least for now ay wala siyang link dito sa mga controversy na ito. Siguro isang dahilan kung ba't siya pinili. At ikatlo, ang tingin sa kanya ay loyal sa presidente dahil kakilala at saka Ilocano. Partido yan. Ganyan, no? At kapartido niya, Partido Federal. No? Pero ikaapat, ano yung gagawin niya ngayon? Halimbawa, ang balita ko ay ipagbabawal na muna ang flood control. Ipagbabawal na muna ang insertions. Sana wag lang muna. Dapat ibawal. Na, di ba? Ibawal. Pero tingin ko, this week, meron siyang mga gagawin ganyan mga moves. Okay. No? Kaya bibigyan ko siya ng benefit of the doubt. Yes. No? Pero definitely, hindi pwede ang band-aid solution dito. Ito ay isang malalim na karamdaman. Cancer ng lipunan. Hindi pwede ang band-aid lang. Kailangan ng malaliman, malawakang operasyon para tanggalin yung sakit na yan. No? Kaya yun ang isang role ng speaker. No? Yun ang isang role ng bagong Senate President. Yun ang isang role nitong ICI. Yun ang isang role nitong bagong Secretary ng DPWH. At sana, pag tinimbang sila, sabi nga sa pelikula, hindi sila kulangin. Yun. No? Okay. At sa ganung usapan, Ronald, sana talaga na ang magtitimbang kasi nito ay yung taong bayan. Yes. At wag tayong papayag lang na makakuha ng yung mga measures na kalahati-kalahati lang kailangan. Tawag ko dyan, mumu, crumbs. Oo, mga tira-tira na lang. Tira-tira na lang, no? Mumu. All in dapat tayo dito. At kailangan talaga pasundan natin to, bantayan natin to, at wag tayong susuko hanggang makita natin yung mga pagbabago na nalalampas sa mga ilang henerasyon. Yan ang pinaka-importante. Yes. Okay? Kaya nga nakakatuwa na yung susunod na henerasyon kasama natin ngayon. Ayun. Dati kasi tayo, sawang-sawa na tayo sa kakarali, kakasigaw, kakasumpa sa mga masasamang tao. Ngayon,
hindi na tayo napapaos. Ayun. Ang dami ng ibang sumisigaw. In their thousands, possibly in their millions. Yun. At ito yung sisigaw sa isang bagong politika at bagong gobyerno sa 2028. Ayan po. At saka kahit di kayo nakapunta sa rally, alalahanin po nyo ang isang pang-protesta ay yung boto nyo. Yes. Yan ang pinakamalakas na sandata nyo laban sa korupsyon. Yes. At yun po, salamat Ronald sa oras mo as Salamat. usual. Anytime. At para sa ating mga nanonood ngayon, anong mga komento nyo dito sa mga binanggit natin? Meron ba kayong gustong ikwento sa amin na hindi pa namin nabanggit? Sulat nyo lahat yan sa comment section sa ibaba. At don't forget, please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel dahil nakakatulong talaga to para kumalat pa itong ating mensahe para sa buong Pilipinas at sa ating mga OFWs sa ibang bansa. Salamat sa inyo lahat. Salamat Ronald. Magkita Salamat tayo din. muli sa susunod nating podcast.